Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang nangyari sa chapter 55, which is yung latest chapter ng Boruto Naruto Next Generation, at kung ano ang nangyari sa pagkamatay ni Kurama. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin na yung notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. This chapter is full of sadness. Masasabi kong ito ay isang tragic story between Kurama and Naruto, pati na rin sa ating mga fans ng Naruto and Boruto anime and manga series. Sa nakaraang chapter nga ng Boruto, which is yung paglalaban ni Naruto laban kay Ishiki, si Naruto, Boruto at Sasuke ay walang nakikitang paraan kung papaano nga ba matatalo si Ishiki Otsutsuki. Kahit pa si Naruto at Sasuke ay ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya, gayunpaman wala pa rin silang magawa upang maatake si Ishiki. Dahil dito, sinabi ni Kurama kay Naruto ang isang forbidden technique. Ito ay isang technique na ang bidyo lamang ang nakakaalam. Ang tawag nga sa technique na ito ay Baryon Mode. Sa una, ayon kay Kurama, mula ito sa extraction ng chakra ni Naruto, at dito nga ay maaaring mamatay si Naruto kung sakaling matagalan nitong magamit ni Naruto. At matapos nga nito ay nag-umpisa na ngang maglaban si Ishiki at si Naruto na nasa Baryon Mode. Dahil nga sa Baryon Mode, naramdaman ni Naruto ang pagbabago sa kanyang katawan at nagawa nga nitong maatake si Ishiki. Kahit pa si Ishiki ay hindi nakakaranas ng matinding pag-atake, ngunit ang Baryon Mode na ito ay nakakatulong kay Naruto upang mabawasan ang lifespan ni Ishiki. Kaya naman sa tuwing natatamaan ni Naruto si Ishiki ng mga atake nito, nagagawa nga nitong mabawasan ang lifespan ni Ishiki. Maliban kay Ishiki, naramdaman din ni Naruto ang side effect ng Baryon Mode hanggang sa nagawa na nga nilang matalo at mapatay si Ishiki. Ngunit napakalaki ng epekto ng Baryon Mode kay Naruto. Ito ay parang epekto noong si Kurama ay tinanggal sa katawan ni Naruto during 4th Shinobi World War. Dito ay sapilitang kinuha ni Madara si Kurama sa katawan ni Naruto. Sa umpisa, nakakapagtaka talaga ang mga statement ni Kurama patungkol sa Baryon Mode. Ang mamuhay na kasama ang kanyang kaibigan na laging kasama sa lahat ng bagay. Ang malamang ang kaibigang ito ay tuluyan na ngang magpapaalam. Napakasakit sa damdamin guys. Napakahirap sa damdamin na malaman mong siya ay mamamaalam na. Ngunit parang kay Kurama ay napakadali niyang sabihin na si Naruto ay mamamatay na. Maiksing paliwanag lang ang ginawa ni Kurama patungkol sa Baryon Mode dahil na rin sa mga oras na yun ay wala na silang pagkakataon upang pag-usapan pa ang mga bagay-bagay. Kaya naman, ginawa agad ito ni Naruto nang walang pagdadalawang isip. Matapos nga nilang matalo si Ishiki, naramdaman na ni Naruto ang epekto ng Baryon Mode. Sa sitwasyong ito, si Naruto ay hindi na humihinga at walang malay. Ready na si Naruto sa ganitong sitwasyon dahil ayon nga kay Kurama guys, ang paggamit ni Naruto sa Baryon Mode is too risky at buhay ni Naruto ang kapalit nito. So guys, ito na nga ang mga importanteng detalye patungkol sa chapter 55 ng Boruto Naruto Next Generation. Number 1, ang pagpapaalam ni Kurama. Si Kurama ay galing sa pinaghiwa-hiwalay na chakra na galing sa 10 Tails. This is created by Sage of Six Paths. At sa siyam na tailed beast, si Kurama ay ginawa bilang isang fire-tailed fox. Si Kurama ay ipinakilala sa atin guys bilang isang halimaw na napakamakapangyarihan. Dahil sa napakalakas na kapangyarihan ni Kurama ay ginagamit siya sa pagkikipaglaban katulad ng ginawa ni Madara. Kaya naman siya ay nag-umpisang magalit sa mga tao at ninais nga niya itong wasaki. Ngunit matapos nga siyang ilagay o makulong sa katawan ni Naruto at mamuhay kasama si Naruto, kaya naman naintindihan niya lahat ng pinagdadaanan ni Naruto at gayon din si Naruto sa kanya. During 4th Shinobi World War,
Matapos ang kanilang pakikipaglaban kay Obito, pinili nga ni Kurama na tulungan si Naruto at matapos ang 4th Shinobi World War, nagdesisyon ang ibang tailed beast na mamuhay ng malaya. Ngunit si Kurama at Kyogi ay piniling manatili sa Jinchuriki nito dahil sa napamahal na nga sila dito. Matapos nga nilang mamuhay ng ilang taon na mayroong galit, ang dalawang tailed beast na ito ay nanatili pa ring mamuhay kasama ang mga tao. Pinili ni Kurama na magsinungaling kay Naruto patungkol sa Baryon Mode. Dahil sa kilalang kilala niya si Naruto, dahil kung sasabihin niya ang buong katotohanan kay Naruto, na i-extract lang nito ang chakra ni Kurama. Syempre guys, sa ugali pa lang ni Naruto, hindi na siya papayag sa ideyang ito ni Kurama. Kaya naman, mas pinili na lamang niyang magsinungaling kay Naruto. Dahil sa kabaitan ni Naruto na itinuring niyang si Kurama bilang parte ng Konoha na kanyang pinoprotektahan. Dahil sa gusto nga itong wasakin ni Ishiki, si Kurama ay nagdesisyon na isakripisyo ang kanyang sarili upang mabuhay si Naruto at panatilihing maayos ang Konoha. Number 2, ang White Karma. Ang Karma ay mistulang isang chip ng mga Otsutsuki upang matransfer sila sa kanilang new vessel. Katulad na lamang ni Kawaki at ni Boruto. Hindi katulad ni Kawaki na nakuha ang Karma ni Ishiki habang si Ishiki ay buhay pa, si Boruto naman nakuha niya ang Karma dahil sa napatay niya si Momoshiki gamit ang combination ng Rasengan nila ng kanyang amang si Naruto. Bago pa man mawala si Momoshiki, nagawa nga ni Momoshiki na mag-install ng Karma sa katawan ni Boruto. Kaya naman siya ay muling mabubuhay gamit ang katawan ni Boruto. Hindi tulad ng Black Karma na na-install kay Boruto at kay Kawaki, si Ishiki ay nagawa nga niyang mag-install ng White Karma sa katawan ni Code habang siya ay nabubuhay. Dahil dito, si Code ay magiging isang Otsutsuki God gamit ang White Karma na ito. Kung ang Black Karma ay isang way upang muling mabuhay ang isang Otsutsuki gamit ang katawan ng kanyang vessel at nangangailangan ng mga proseso, ang White Karma naman na kay Code ay isang form of strength ng isang Otsutsuki nang hindi kinukuha ang katawan ni Code. Ang pagkakaroon ng White Karma ni Code ay pagkakaroon din ng mga kapangyarihan na tinataglay ni Ishiki at siya rin ang magpapatuloy ng plano ng Otsutsuki na muling buhayin ang Chakra Tree at isakripisyo si Boruto at Kawaki. Number 3, ang mga plano ni Code. Kahit pa si Code ay hindi naging vessel ni Ishiki, si Code ay magkakaroon pa rin ng kapangyarihan ni Ishiki dahil sa White Karma ni Ishiki na tinataglay ngayon ni Code at pati na rin ang kanyang bago nitong layunin. Ang pagkamatay ni Ishiki ay hindi dahilan upang matapos ang Kara Organization dahil sa mayroon pa rin itong mga Kara member na nabubuhay katulad na lamang ni Code at Delta. Kung matatandaan, ang dalawang ito ay tapat kay Ishiki. Si Code na may ability at kapangyarihan ni Ishiki ay gagawa ng bagong plano upang makuha si Boruto at Kawaki na kalaunan ay magiging Otsutsuki. Dahil sa pagkawala ng Rinnegan ni Sasuke, si Code lang ang may kakayahang makapunta kung nasaan man ang Jubi. Kahit pa si Kawaki at Boruto ay may kapangyarihan ng time-space technique, hindi pa rin nila alam kung nasaan ang Jubi. Sa paraang ito, dagdag sa plano nitong ipaghiganti si Ishiki sa mga taong pumatay sa kanya. Kailangan din nitong mag-umpisa muli at maging Otsutsuki God. Number 4, ang space-time technique ni Kawaki at Boruto. Matapos nga ang pagkawala ni Kurama, si Naruto ay nagising at sinundan ito ni Boruto at ni Kawaki. Matapos nito ay agad-agad sinabi ni Naruto kay Boruto na i-activate ang space-time technique nito upang sila ay makabalik sa Konoha. Kaya naman agad-agad na napatingin si Boruto kay Sasuke nang may halong pagtataka. At dito nga ay sinabi ni Sasuke sa mga oras na ito ay hindi magagamit ang Rinnegan.
na guilty si Boruto dahil natandaan niya ang mga nangyari na sinaksak niya ang Rinnegan ni Sasuke. Kaya naman sinubukan ni Boruto na buksan ang daan patungo sa Konoha, ngunit ang portal ay hindi nagbukas. At sinabi nga ni Kawaki na kung sakaling si Boruto ay muling mawalan ng chakra ay maaari na naman siyang makontrol ni Momoshiki. Dahil sa si Kawaki ay 80% Otsutsuki na, ay tinulungan niya si Boruto sa pamamagitan ng pag-activate ng karma nito upang sila ay muling makabalik sa Konoha. So guys, yan ang 4 na pangyayari na dapat nyong malaman sa Boruto Naruto Next Generation Chapter 55 at kung ano ang naging dahilan ng pagkawala ni Kurama. Diyan na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!